Kumusta mga kaibigan? Nandito tayo ngayon, kasama natin si Easy Ride upang alamin natin ang kanyang totoong fuel consumption dito sa Metro Manila. At syempre, isasama na rin natin yung isang katutak na issue ni Easy Ride. Pag-uusapan na rin natin yan. Pero bago natin malalaman ang kanyang consumption dito sa Metro Manila, actually mayroon na akong listahan dito para mas madali ko na lang banggitin sa inyo ito. So unahin muna natin itong mga binabatikos kay Easy Ride na issue na mahinang klase. Unahin natin yung kanyang harapan. Ito, pag in-start mo kasi ito, pag sinusi mo lang ganyan, mayroon ka mga makikita dyan, may mga ilaw na mga naka-indicate dyan dito sa mga switch niya, ganyan-ganyan. Marami ang nagsasabi na ito raw ay mahinang klase kapag umulan at nabasa, mahina daw ang wiring nito. Mula nung kinuha ko ito, linabas ko sa kasa, sumabak na ito ng mga nakarang taon ng malalakas na ulan. So, wala naman nangyari. Hindi siya nag-blackout dyan. Hindi nawalan ng kuryente. So, ibig sabihin, napatunayan natin na hanggang ngayon, mula pang 7 buwan na ngayon, magwa-8 buwan na. So, buo pa rin ang kanyang wiring. Walang naging problema. Pangalawa, itong kanyang fuel tank. Sinasabi nila na kapag umuulan o pag nabasa raw ito o kaya nagwasing ka, pinapasok ng tubig yan. Totoo po yun. Pumapasok yung tubig yan. Pero hanggang dyan lang sa bunganga. Kasi yung takip ng tangke niya, nakalak naman yun eh. May guma yun eh. Hindi siya mapapasok ng tubig. Madaling gawa ng paraan to para hindi siya pasukin ng tubig. Pumapasok dyan ng tubig pero hindi siya pumapasok sa tangke. So, ibig sabihin, normal lang na merong pumapasok na tubig dito. Ang pangatlong issue niya, mahinang sensor. Mahina daw ang sensor ng Easy Ride. Pag nasira yung sensor doon, ito mawawala lahat to. Nung kinuha ko to sa kasa, yung sensor niya hindi mahigpit. Yung nut niya magkabila, hindi nakaipit. So dahil hindi ko alam, ang akala ko talaga, dinesign yun para doon. So habang nagtatakbo ako, gumaganon-ganon yun. Kung natatandaan nyo, yung vlog ko noon na pumunta ako ng Tanay sa Tinipak River, lumusong ako doon sa putik, ganyan-ganyan, malubak. Nung winawasing ko yan, punong-puno ng putik. So hindi naman sira. Yung sinasabi nilang sirain na sensor. Pang-apat, ito daw yung pinakaloob dito ng mga makina nito. Yan. Kapag inisprayan mo daw yan ng tubig, yan, ganyan. So yung wiring, masisira. So wala naman eh. Ito yung matindi na pang-5 binabato na mahinang mugs. Mahina ang mugs. Kadalasan nababasag. Siguro nagkakataon lang eh. Hindi naman sa lahat ng China bike nangyayari yon. Hindi lang sa China bike nangyayari yon. Nangyayari din yon sa mga branded na motor. Kaya yan ay dumidepende na lang yan sa karga mo at sa pagpapatakbo mo. Kung halimbawa bigat ang karga mo tapos tumatakbo ka ng mabilis, hindi mo alam may lubak pala yung kalsada o may ham na kukunti. So tatalon ka, may tendency na mababasag yung mag. Yan ang problema. Pero para sa akin naman, dahil mabigat nga naman ang karga ko, wala naman nangyari. Hindi naman. Lagi kong inuusisa yan tuwing maglilinis ako. Hindi naman nagkakrak yung mugs niya. Siguro nagkakataon lang. So sa akin, ibig sabihin, yung mga issue binabato nila dito kay Easy Ride, hindi pa yun nangyayari sa akin. Kaya doon sa mga gustong kumuha ng Easy Ride na nag-aalangan dahil sa mga issue na binabato kay Easy Ride, sirain daw siya. So siguro nasa paggagamit na lang yun. Hanggat hindi nyo nasusubukan, huwag nyo sundin yung sinasabi ng iba. Sundin nyo yung damdamin nyo. Sundin nyo kung ano yung kaya ng bulsa mo. Kasi, halimbawa, palagay natin, bibili ka ng mga branded dyan, yung mga naka-EBS dyan. Alam mo naman, yung mga sikat na branded ngayon. So, huwag na natin banggitin para wala tayong masasagasaan. Yung mga branded dyan na mga naka-EBS, ang presyo niyan, kung hindi ko nagkakamali, 150,000 pababa. Yung performance niya, kung totoo niyan, 150cc lang yung Easy Ride. Yung mga branded dyan, 155 o 160. So sa lakas, talagang malakas sila. Mabilis. Kung sa bilis, mabilis sila. Kaya lang, kaya naman yan tapatan ni Easy Ride. Hindi naman tayo kasi nangangarira eh. Nag-aanap buhay tayo. Kaya kung gusto mo ang takbong 60, 70, 80, mayroon din naman si Easy Ride na ibubuga para doon hanggang 100. Hindi natin kailangan yung sobrang bilis. Hindi pangarira ito. Kaya nga i-design yan ng Easy Ride. Pinangalanan ng Easy Ride kasi easy ka lang eh. Diba? So, maging practical tayo. Ikaw ang tatay. Tulad ko, meron kang 2 anak, gustong magpabili sa'yo ng motor. Branded ang gusto. Magkano yan? 300,000. Samantala, kung bibili ka ng 2 Easy Ride, 150, 2 na. Parehas lang naman ang takbo.
smooth na smooth siya, yung preno niya, malakas din naman ang kapit, relax ng iyong katawan, relax ng iyong paa. Ganun na ganun. So maging practical tayo. Okay lang yun kung talagang meron kang meron kang budget na para bumili ng mga branded. Okay lang yun. Kasi kahit din ako naman Pero practical na. Hindi ko kailangan gumastos ng malaki para lang magkaroon ng branded na motor. Kung ano yung nararamdaman nyo sa branded, meron din naman kay Easy Ride. So doon sa mga nagbabalak kay Easy Ride na bumili, ituloy nyo lang. Ingatan nyo lang. Laging malinis. Lagi kayo mag-change oil. Lagi yung chine-check up kung ano yung tuwing may mararamdaman kayo. Gawin nyo na agad. Huwag nyo nang patagalin. Kasi lalong lumalala ang problema kapag pinaratagal. Ngayon, ang target talaga natin dito ay makuha yung consumption ni Easy Ride dito lang sa Metro Manila. Katunayan, meron akong kalistahan dito para madali ko nang banggitin sa inyo. Metro Manila gas consumption. Unang full tank ko nung March 9, 2024, 6:30 AM Saturday. Ang naitala natin sa speedometer niya ay 2,951 ang tinakbo niya. So yun lang ang kinuha natin. Nagpa-full tank. Nakalipas ang isang linggo ulit, another Saturday, 6:30 AM, ang naitala ng kanyang speedometer ay 3,035. Sa madaling salita, doon tayo nagpakarga. Yung 3,035, i-minus natin yung bago tayo nagpakarga na 2,951 is 84 kilometers ang tinakbo niya sa loob ng isang linggo. So malapit lang naman kasi yan ang pinapasukan ko. Umaga at hapon lang yan. Tapos pag uwi ng bahay, kung meron pa pupuntahan, yan, sinasakyan ko yung motor. So nagkarga tayo ng gasolina, ang pinapultang ko ulit. Ang naikarga natin na gasolina is 3.19 liters. So yung 84,000 i-divide natin sa 3.19 is 26.3 kilometer per liter ang nakukonsumo ni Easy Ride dito sa Metro Manila. So yan honest review yan. Kasi marami ang nagtatanong kung si Easy Ride ay matipid. So hamantakin mo, sa loob ng isang linggo, gumamit lang ako ng gasolina na 3.19 liters. 26.3 kilometers per liter. Marami kasi ang nag-vlog nito ng konsumo ni Easy Ride. Mga iba-iba. Pupunta sila ng probinsya. Yung iba naman, kung saan-saan lang pupunta. Mayroong unang kung napanood, may nagsabi na 52 kilometers per liter. Sabi ko, wow, napakatipid nun. 52 kilometers. Pero meron akong isang napanood, 26, halos hindi kami nagkalayo. 26 kilometer per liter yung consumption niya. So, ganun nga. Tumugma yung kanya at saka yung sa akin dito sa Metro Manila na 26.3 kilometers per liter ang konsumo ni Easy Ride dito sa Metro Manila. Yan po ang totoo. At sa mga susunod natin ulit na vlog, susubukan na naman natin siguro itong darating na mahal na araw. Magbabalik tayo ulit ng Tanay. So, titingnan ulit natin kung gaano naman karami ang consumption ni Easy Ride kapag nag-long ride ka. Kasi pag long ride kasi, nandyan yung 70 pataas. At kasi, dire-diretso yan Pero may palagay ako kapag mabilis ng takbo mo, kasi pitik-pitik na lang yan ang takbo mo niyan mabilis na. Palagay ko mas tipid ang gasolina pag ganon. Dito kasi sa Metro Manila, pag go, aarangkada ka. So, malakas ang pasok ng gasolina. Tapos pagdating doon, titigil ka na naman. So, ganon. Parang ganon. Pero pag yung tumakbo ka ng dire-diretso, banayad ang takbo mo, pitik-pitik na lang yun sa silinyador. So, hindi na yan na magasto siguro sa gas. Pero susubukan pa rin natin yung long ride kung ilan kilometers per liter ang nakukonsumo ni Easy Ride. Yan lang. Meron nagpapa-shoutout dito, si Rex Motovlog. Rex Motovlog. Tulungan natin siya. Magtulungan tayo. Shoutout sa'yo, Rex Motovlog. Siya po ay tumatangkilik din kay Easy Ride. At siyempre, shoutout din kay Nol Vlog. Diyan po sa Valenzuela. At si Isidro Bahar Vlog. Diyan po sa Masbate. Shoutout po sa inyo. At siyempre, si Papa Jones TV. Ang biyaherong Masbateño pero hindi babayero. Ayan. Tulungan natin yan. Kasi yan, si Papa Jones maganda po ang adhikain yan. Tumutulong po yan sa mahirap. Yan ang mga vlogger na mga ganyan ang kailangan natin tulungan. Kailangan natin suportahan para mas marami pa silang matulungan. At ganun din ako. Ganun din yan magiging goal ko pagdating ng panahon. Kapag tinutulungan niyo ako, patuloy tayo na tumataas, huwag kayong mag-alala, hindi tayo lilipad na hindi kayo kasama. Sama-sama po tayo. Kayong mga maliliit na vloggers dyan, na tulad kong nagsisimula, magtulungan po tayo. At kung inyo napapansin mga kaibigan, yung nasa likuran ko, yan, yung mga nakikita nyo sa paligid ko, naglalakihang mga makina.
kumikinang ng mga kitchenware dyan sa likuran ko. Kung gusto niyo pong magnegosyo, PM lang kayo. Magtanong lang kayo kung saan yan mabibili. Ibibigay ko po sa inyo ang address dyan po sa comment section. Ganon lang po. Maraming salamat. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, mag-subscribe ka na at pakipindot lang ng bell button para updated ka sa mga video aking i-upload. Maraming salamat.